Are you a person after God's own heart? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Jean De Leon, Gina Kusanagi, and Sally Bartolome. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating mga devotions every day. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po kay Haring David. So, magkakaroon po ng transition ng power, ng kingship, from Haring Saul to Haring David, no? From Saul to David. Now, dito po sa pag-aaralan natin sa 1 Samuel chapter 13 verse 14, ito po si Haring Saul, meron po siyang ginawang pag-aalay sa Diyos na dapat si Samuel ang gagawa, priest. Nung nakaraan po, nabanggit ko sa inyo, no? Yung king, pwede siyang may mga instances na yung king priest din, okay? Yung king pwedeng prophet din. Pero hindi pwedeng tatlo, king, prophet, and priest, no, sa isang katauhan. So may mga roles na hindi mo pwedeng i-mix. Kung hindi ka priest, bawal kang alay sa templo. May mga ganong rules and regulations. Now, si Haring Saul during this time, wala siyang karapatan gawin yung role ni Prophet Samuel. So, hindi niya naiintindihan yung ganong concept. Hindi niya naiintindihan yung mga ganong bagay patungkol sa Diyos. So, siguro nainip siya, no? Wala pa si Samuel. Ang tagal-tagal, may usapan kami dito sa lugar na to. Ginawa niya, siya na yung nagsakripisyo. At violate niya yung kagustuhan ng Diyos, yung mga rules and regulations ng Diyos. At sabi ni Samuel sa kanya, alam mo, you're foolish, no? Hindi mo naiintindihan. Wala kang pagkakaunawa. Di mo alam yung ginagawa mo. You're foolish, sabi na ni Samuel kay Haring Saul. And dito po sa verse 14, sa chapter 13 po, sabi dito, but now your kingdom shall not continue. Hindi ka na pwedeng magpatuloy pa, Haring Saul. The Lord has sought out a man after his own heart. Yung meron ng pinili yung Diyos yung ibang tao na nakakaintindi sa puso ng Diyos, no? Na nagkakaunawaan sila ng Diyos. The Lord has sought out a man after His own heart. Tindi, no? Sana kabilang tayo sa mga ganitong klaseng tao na men and women after the heart of God. And sabi po dito, and the Lord has commanded him to be prince over His people because you have not kept what the Lord commanded you. Sa Tagalog po, ngunit ngayon ay hindi na magpapatuloy ang iyong kaharian. Ang Panginoon ay humanap na ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso. At itinalaga siya ng Panginoon upang maging pinuno sa kanyang bayan, sapagkat hindi mo tinupad ang inuutos ng Panginoon sa iyo. Now, ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Who is a person after God's own heart? Sino ba yung tao na talagang malapit na malapit sa puso ng Diyos? Number 1, a person who is determined to know the heart of God. Yung isang taong determined, yung determinado na, Lord, I want to know your heart. Gusto kong malaman ano ba yung nasa puso mo. Alam niyo po, yung Diyos natin, very relational God. Isipin niyo po, nung nilikha niya yung tao, hindi niya nilikhang robot para utusan niya lang, gawin niyo yung gusto ko lahat ng pag-uutos ko gagawin niya lang, no? Dipindot lang, pinoprogram lang, robot, no? Lakad ka rito, balik ka, atras abante. Hindi eh. Yung tao nilikha niya may emotion, may will, kayang mag-decide, may freedom. Bakit ganon? Kasi po, yung tao, hindi pwedeng mawalan ng freedom kung merong kakayahang umibig. So, unawain po natin, posible ba na magkaroon ng pag-ibig tapos walang freedom? Di ba hindi pwede? Ang totoong pag-ibig may freedom. So, nilikha ng Diyos yung tao na may freedom kasi gusto na yung Diyos, yung tao marunong umibig. Bakit? Kasi yung Diyos, relational God. Gusto niya relasyon, relationship. Walang iniwan po yan sa
ating relasyon, no? Kahit sa mga anak natin, sa magulang natin, sa asawa. Kapag hindi mo alam yung laman ng puso ng asawa mo, lagi kayong mag-aaway. Gagawin mo yung mga bagay na hindi niya gusto. Lalo na, iba pa naman yung mga babae, di ba? Iba yung lengguwahe nila eh. Ibang-iba yung lengguwahe ng lalaki sa babae. Yung lengguwahe ng babae, yung hindi, minsan ang ibig sabihin, ang laman ng puso, oo. Minsan pag sinabing oo, ang laman ng puso, hindi. Kaya kailangan talaga unawain mo. Aalamin mo, hindi yung bibig eh, yung laman ng puso para maayos yung relationship. So ganun din po, no? Vice versa. Basta usapang relasyon. Ang mahalaga, nagkakaalaman tayo ng damdamin. Isang tingin pa lang, nagkaintindihan na. Dun, kasi kung walang ganon, hindi tayo nagkakaalaman ng puso ng isa't isa. Hindi mo matatawag yun na pinag-isang dibdib, no? Hindi mo matatawag yun na relasyon. Kailangan talaga kaya kailangan ng heart-to-heart talk din eh. Ganon din po sa ating Panginoon, mga kapatid. Dapat maging determinado tayong alamin ano bang nasa puso ng Diyos. Kaya dapat lagi tayong may heart-to-heart talk with God. Pag nagbabasa tayo, heart-to-heart, puso sa puso yon. Pag nagbabasa tayo, hindi yan mula sa Biblia patungo sa isip lang, no? Kailangan patungo sa puso. Laging heart-to-heart talk with God. So a person who is determined to know the heart of God, kaya magandang questions about isa sa atin, are you determined? Determinado ka bang alamin kung ano talaga nasa puso ng Diyos? Pangalawa po, sino yung tao na malapit sa puso ng Diyos? Pangalawa, a person who is passionate about doing the will of God. So hindi mo lang inaalam kung anong laman ng puso ng Diyos, passionate ka rin. Nagsusumilakbo sa iyong puso na gawin yung mga bagay na gusto ng Diyos na gawin mo. Doing the will of God. Sabi ng ating Panginoon Kristo, if you love me, you will obey me. Di ba? Yun yung relationship eh. Ganon din sa human relationship. Di ba? Pag mahal na mahal mo yung isang tao, talagang passionate ka na bilhin yung isang bagay na gustong-gusto niya na magkaroon siya. Magtatrabaho ka ng husto, mag-iipon ka ng husto para mabili mo yung regalo na yun para maibigay mo sa mahal mo sa buhay. Tama? Bakit natin ginagawa yun? Kasi una, alam natin kung ano yung nasa puso ng tao na yun. Pangalawa, kasi mahal natin yung tao na yun. Kaya gusto nating maibigay sa kanya yung ninanais niya. Ganun din po sa relasyon natin sa ating Diyos, no? Ang pagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos, nagiging passionate ka na gawin yung kalooban ng Diyos, yung mga bagay na magpapasaya sa Diyos. After all, minahal tayo ng Diyos at binigay ng Diyos yung kaisa-isa niyang anak, ang ating Panginoon Kristo para sa atin, bilang pagpapakita ng kanyang pag-ibig sa atin. Ganun din po ang ating Panginoon Kristo, inalay niya ang kanyang sariling buhay doon sa krus ng Kalbaryo para maipakita sa iyo at sa akin yung kanyang pagmamahal at pagmamalasakit at pagnanais na makipagrelasyon sa atin. Pangatlo po, a person who is sorrowful when they do the opposite. So una po, no, yung taong determinadong alamin yung laman ng puso ng Diyos. Yun yung a person after God's own heart, no? Pangalawa, hindi ka lang determinadong alamin kung ano nasa puso ng Diyos, gusto mo pang sundin ang kanyang kalooban. Passionate ka doon, no? Pangatlo, ito naman yung kapag hindi mo nagawa ang kalooban ng Diyos, meron kang anguish, meron kang pagdadalamhati, you're grieving. Yung lungkot na lungkot ka. Kasi yung ginawa mo opposite ng kalooban ng Diyos. Now, hindi po ibig sabihin ng, a man after God's own heart ay perfection. Or talagang kasing banal mo na si Lord, no? Magiging ipokrito lang tayo doon. Yung a man after God's own heart, ito yung isang tao na nagkakasala pa rin. Pero pag nagkasala, sorrowful, Lord, I'm sorry. Nagawa ko to sa inyo. I wanna go back. I wanna return to you. Si David, ganun eh. Nagkasala siya kay Bathsheba. Sinulat niya ngayon isang salmo, no? Sa susunod pupunta tayo doon. Pinakita niya talaga yung pagdadalamhati niya, Lord, gusto kong bumalik sa inyo. Huwag niyo akong layuan. No? A person who is sorrowful when they do the opposite.
Now, para po sa ating application, let's read the Bible as if you are reading the heart of God. Pag nagbabasa tayo ng Bible, palitan natin yung mindset natin na basta lang matuto. Pag nagbabasa tayo ng Bible, isipin natin, binabasa natin ang laman ng puso ng Diyos. Kasi ang Biblia, nung ibinigay ito ng Diyos sa atin, ipinapahayag nito ang laman ng puso ng Diyos. Isipin natin, love letter ng Diyos yan sa iyo at para sa akin. Kaya pag nagbabasa tayo, malalaman natin ano yung kalooban ng Diyos, ano yung nasa puso ng Diyos, ano yung desire ng Diyos, ano yung gusto ng Diyos. Nandoon yun sa Biblia. So, read the Bible as if you are reading the heart of God. Pangalawa po, desire to do what God desires to accomplish. Gustuhin natin ang mga bagay na gusto ng Diyos. Again, walang iniwan yan sa human relationship eh. Kung mahal mo yung isang tao, di ba? Gugustuhin mo yung mga bagay na gusto niya. Gusto ng asawa mo, nagbabasketball, no? Gusto ng asawa mo, nanonood ng TV. Gusto ng asawa mo, namamasyal, naglalakad-lakad sa paggabi, di ba? Minsan, para talaga magkaroon kayo ng good relationship, sasamahan mo siya. Kahit na hindi mo gusto maglakad-lakad sa labas, no? Kahit na hindi mo gusto mga sports niya, no? Sinasamahan mo pa rin. Bakit? Because in relationship, you have to desire what your partner desires. Sa relasyon natin sa Diyos, mas lalo na. Kung ano yung gusto ng Diyos, yun din yung ginugusto natin. Kung ano yung pangarap ng Diyos, yun din yung pinapangarap natin. Ayan yung person after God's own heart. So, desire to do what God desires to accomplish. At makikita niyo po sa Biblia kung anong gusto ng Diyos. No? Gusto pala ng Diyos, misyon, abutin yung mga tao pabalik sa Kanya. Yan yung istorya ng kabuuan ng Biblia. It's a redemptive story. At lahat po tayo invited sa mission na yun ng Diyos. So, desire to do what God desires to accomplish. Kaya, mga kapatid, dapat yung puso natin may pusong missionary. Lahat tayo, no exception. Lahat tayo may pusong missionary. Kasi yung Diyos natin, missionary. Inabot ka nga eh. Di ba? Inabot ka. Nakikinig ka ngayon. Gusto mo ngayon na salita ng Diyos. Gusto mong kumakain na salita ng Diyos. Why? Kasi naabot ka na ng Diyos. At gusto ng Diyos na abutin din yung iba. And that should be the heart, the desire of your heart. Number 3 po, feel anguished when you take the opposite direction. Kapag yung direction ng buhay mo, opposite sa kalooban ng Panginoon, ang nararamdaman mo dapat anguish, pagdadalamhati. Kasi nga, iba yung tibok ng puso ng Diyos, tapos nag-iiba ka ng tibok ng puso eh. Sipin mong saktan mo yung mahal mo sa buhay. Di ba? Nakikita mong nasasaktan yung mahal mo sa buhay, hindi ka ba magdadalamhati? Nag-iba kayo ng direksyon ng puso. So, ganun din sa ating Panginoon. Feel anguished when you take the opposite direction. Kapag yung mga desisyon natin sa buhay ay malayo sa kalooban ng Diyos, dapat ang nararamdaman natin hindi satisfaction and happiness eh. Dapat kalungkutan, labis-labis na kalungkutan. Dahil ang ginagawa natin ay malayo sa kalooban ng Diyos. So, sino yung isang tao who is a person after God's own heart? Ito yung taong determinadong makilala ang Diyos at laman ang puso ng Diyos. Ito yung tao na gustong sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito yung taong nalulungkot kapag lumalayo sa kalooban ng Diyos. Now, para po sa ating discussion, why do you think reading the Bible is like reading the heart of God? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, how is Jesus the perfect David after God's own heart? Pag-usapan din po natin yan sa ating dive deeper. Tayo po yung manalangin. Father God, teach me to read your word as if I'm reading your very heart. Give me a hunger to know you deeply through scripture and not treat it lightly. Shape my desires so that I long to do what you desire and accomplish what pleases you. Guard me from following my own will instead of yours.
When I take the wrong path, let me feel deep anguish, not to despair, but to return to you in true repentance. Create in me a heart that seeks you, obeys you, and delights in your will. Help me walk closely with you each day, aligning my life with your truth. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video, and please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain ka ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.